Kabanata 641. Kapatid mo. Natigilan si Danny Yin nang marinig ito, sumulyap kay Lito nang hindi umiimik. Habang nag-uusap sila sa daan, tinanong ni Danny si Chenner, nandito ka ba para lumahok sa Chenlong Mountain Medical Convention? Umiling si Chenner, hindi, nandito lang kami para mamasyal. Nang marinig ito, tila nakahinga ng maluwag si Danny, nako, talagang kahanga-hanga ang tanawin doon. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ba talaga itong Chenlong Mountain Medical Convention? Inilibot ni Danny ang kanyang mga mata sa kanya, napakamangmang. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang medikal na kombensyon ay ginaganap kada 4 na taon. Ang mga practitioner mula sa buong bansa ay nagtitipon upang makipagpalitan ng mga ideya. Ito ang engranding kaganapan ng sinaunang medikal na komunidad ng ating bansa. Para naman sa Chenlong Mountain, ito ay isang kilalang espiritual na bundok. Sinasabi ng alingawngaw na mayroong isang napakalaking espiritual na ugat sa loob ng bundok, na mayaman sa mga bihirang sangkap na panggamot at espiritual na mga hayop. Maraming makapangyarihang manggagamot ang pumupunta roon upang maghanap ng kayamanan. Gayunpaman, dahil sa mga panganib sa bundok na kumitil ng maraming buhay, ang Chenlong Mountain ay nabuklod. Nagbubukas lamang ito para sa mga karapat-dapat na individual sa panahon ng medikal na kombensyon tuwing 4 na taon. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghinto, tila may gustong sabihin pa si Danny, ngunit ang matandang nasa likod niya ay biglang umubo ng ilang beses. Inilabas ni Danny ang kanyang dila at tumigil sa pagsasalita. Nababalot sa kanyang mga iniisip, naalala ni Lito na ang mapa na natanggap niya ay nakaturo sa espiritual na bato na matatagpuan sa Chenlong Mountain. Kung paano makakuha ng kwalipikasyon para makapasok sa Chenlong Mountain, tila ang lolo at apo na ito ay hindi gustong magbahagi ng higit pang impormasyon. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Matapos mapaalalahanan ng matanda, napakakaunting sinabi ni Danny sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Makalipas ang 3 oras, dumating ang boss. Pagkababa ng sasakyan, tila may naalala si Danny at sinabi kay Chenner, bukas ng umaga ay nagpaplano ang kaibigan kong sumama sa yate papunta sa karagatan, gusto mo bang sumali? Nagliwanag ang mga mata ni Chenner, agad na tumango, oo, hindi pa ako nakasakay sa yate. Pagkasabi nito, tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay ni Lito, kuya, alis na tayo. Kahit na hindi interesado si Lito, kung gustong pumunta ni Chenner, tiyak na hindi siya tatanggi. Tumango siya, if you like it, we'll go. Galing. Mabuhay ka kuya. Masayang hinalikan ni Chenner ang mukha ni Lito. Magkita tayo bukas. Ikinaway ni Danny ang kanyang kamay at umalis kasama ang matanda at si Harry. Sumunod, si Lito, ang kanyang kapatid na babae at si Lara ay namasyal sa bayan ng county habang naghahanap ng hotel. Hindi na kailangang sabihin na, kahit na ang isang bayan ng county, ang antas ng kasaganaan nito ay hindi bababa sa isang lungsod, at mayroon pang ang isang 5-star na hotel. Hindi kapos sa pera ngayon si Lito, kaya diretso siyang nagbukas ng isang luxury suite sa 5-star hotel na tinutuluyan nilang tatlo. Dahil sa pagod sa paglalakbay, ang lahat ay natulog ng maaga sa gabi. Kinabukasan, naghanda sina Lito at Chenner na pumunta sa dalampasigan. Ate Lara, ready ka na ba? Aalis na kami. Tuwang-tuwang bulalas ni Chenner. Nakagat ni Lara ang kanyang ibabang labi, namumula habang sinulyapan si Lito. Parang nag-aalangan siyang sabihin. Chenner, halika rito. Hinailan ni Lara si Chenner papasok sa silid, bumulong sa pananahimik na tono. Si Lito ay nakatayo sa hindi kalayuan, ang mahinang pag-ungol ni Lara ay malinaw na umabot sa kanyang mga tainga. Chenner, dala mo ba iyon? Mukhang naguguluhan si Chenner, alin? Ipinadyak ni Lara ang kanyang paa sa inis, yung isa. Ang bagay na kailangan ng bawat babae minsan sa isang buwan. Biglang napagtanto ni Chenner ang kanyang sinasabi at napabulalas ng malakas, oh. Nagsimula na ang iyong regla. Tumahimik ka. Mabilis na itinaas ni Lara ang kanyang hintuturo, nahihirapang magtanong, may dala ka ba? Tumango si Chenner, oo, kukunin ko ito para sa iyo. Sinadya ni Lito na umubo, mabilis na lumayo, na nagkunwaring wala siyang narinig. Dinala ni Chenner ang item kay Lara. Lumabas si Lara sa banyo at awkward na tumawa, well. I'm not feeling too great, kaya hindi na ako lalabas sa mga susunod na araw. Si Lito, syempre, ay hindi na nagtanong pa. Tumango lang siya at saka umalis kasama ang nakababatang kapatid. Nagayos sila ng meeting point kasama si Danny, na dumating sa likod ng gulong ng isang kulay abong sports car para dalhin sila sa baybayin. Si Danny ay medyo mapanokso ang pananamit noong araw na iyon. Sa kanyang maiksi at strap na damit na napakita ang kanyang mabangong balikat at mahabang binti.
Kasama ang kanyang kulot na mahabang buhok at salaming pang-araw, para siyang babaeng bida sa pelikula. Nasulyapan siya ni Lito, nang ibinalik ni Danny ang kanyang tingin. Tulad ng nakikita mo. Sinaman siya ng tingin ni Danny. Hinawakan lang ni Lito ang kanyang ilong, not bad, I guess. Ikaw. Danny scoffed, isa ang sinasabi ng bibig mo, pero iba ang iniisip ng puso mo. Basta masaya ka. Mukhang naiinip na, si Lito ay sumandal at ipinikit ang kanyang mga mata sa pagtatangkang magpahinga. Nang mapansin ang maliwanag na kawalan ng interes ni Lito, si Danny ay agad na hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat ng mga batang babae ay walang kabuluhan. Kahit na hindi nila gusto ang isang lalaki, gusto pa rin nilang maakit siya sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa dalampasigan, kung saan nakaparada ang isang marangyang 3 palapag na business yacht. Inilabas ni Danny ang imbitasyon at sumakay sila sa bangka ng walang kahirap-hirap. Pagpasok sa lounge, inilibot ni Chenner ang paligid at same time na bumulalas, wow, napakarangya nito. Kailangang aminin ni Lito, ang yate na ito ay talagang maluho. Ang may-ari nito ay dapat na mayaman, kung hindi man marangal. Sinabi ni Danny na makikipagkita siya sa isang kaibigan at umalis, naiwan sina Lito at Chenner. Sa sandaling iyon, ang pangunahing bulwagan ay napuno ng mga kabataang lalaki at babae, na bumabati sa isa't isa. Ang swerte ko diba, nasira ang sports car ko. Buti na lang, kakabili ko lang ng globally limited edition na sports car. Congrats, darating na bukas ang relo ko. I have some regrets though. Parang masyadong mura ang $3 million watch. Pinuri nila ang isa't isa, ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan sa iba't ibang malikhaing paraan. Nakatayo doon sina Lito at Chenner ng mga 15 minuto, ngunit walang dumating para bumati sa kanila. Napasulyap lang sa kanila ang lahat at saka umiling ng masama at naglakad palayo. Dahil nakakainip, dinala ni Lito ang kanyang kapatid na babae sa deck upang panoorin ang mga grupo ng mga dolphin sa dagat. Biglang sumabog ang bulwagan sa masigasig na palakpakan. Si Chenner, na curious, hinayla si Lito. Sa tuktok ng hagdanan sa ikalawang palapag ay isang magandang babae na nakasuot ng mahabang damit na bohemian. Napuno ng matinding pagnanasa ang lahat ng mata ng mga lalaki. Ang babae ay 21 o 22 taong gulang lamang. Ang kanyang pares ng mga mata ng phoenix ay nakakabighani, ang kanyang mahabang buhok ay lumulutang, ang kanyang figure ay sobrang sexy. Gayunpaman, siya ay nagpapalabas ng hangin ng pagmamataas sa bawat galaw. Siya si Mara Ding, ang kilalang mayamang kagandahan. At ang yate na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Ding. Mayaman at maganda, si Mara ang crush ng maraming lalaki. Sa gitna ng paghanga o sabik ng mga titig, itinaas ni Mara ang kanyang baba, tulad ng isang mapagmataas na sisni, at matikas na bumaba sa hagdanan. Biglang dumagsa sa kanya ang lahat ng lalaki, galit na nagpapakita ng kanilang kagandahang loob. Gayunpaman, walang pakialam si Mara sa kanila. Sa sandaling ito, tumingin siya at nakita si Lito sa hindi kalayuan, agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Si Lito ay nakatayo sa harap ng buffet table, nakatutok sa pagpili ng pagkain para sa kanyang kapatid, nang hindi man lang tumitingin kay Mara. Diretsyong naglakad si Mara, inilahad ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, "Hello, Mara Ding ang pangalan ko. Mukha kang bagong dating, ito ba ang unang pagkakataon mo dito?" Si Lito, na may hawak na plato, ay sumulyap sa kanya, paumanhin, "Hindi ko kayang makipagkamay." Ano? Ang casual na pahayag ni Lito ay agad na nagdulot ng malaking kaguluhan sa karamihan. May tumanggi talaga na makipagkamay kay Mara. Alam mo, hindi mabilang na mga lalaki ang nangangarap na hawakan ang kanyang malambot at mapuputing mga kamay. At ang ngiti sa mukha ni Mara ay agad na nagyelo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na tinanggihan siya ng isang lalaki. Tumingin si Mara kay Lito, ang kanyang mga mata na hugis almond ay naningkit, at agrabyado niyang sinabi, "Ano? Ayaw mo ba sa akin? Sa tingin mo ba hindi ako sapat na maganda?" Kumunat ang noo ni Lito, "Hindi iyon ang ibig kong sabihin, hindi ko talaga kaya." Si Mara, na pinupunasan ang kanyang mga luha, ay malapit nang umiyak, "Halatang ayaw mo sa akin, sobra ka." Hindi nakaimik si Lito, pakiramdam niya ay pinupuntirya siya ng babaeng ito. Nang makita si Mara na malapit nang umiyak, ang mga lalaki sa paligid ay agad na nakaramdam ng overprotective at humakbang pasulong, "Bata, gawin mo ang anumang hilingin sa iyo ni Mara, bakit napakaraming kalokohan." Ngumisi si Lito, "Hindi ko siya ina, bakit ko siya pakikinggan? Ang iyong ina." Nakaramdam ng pang-iinsulto si Mara at hinawakan ang sariling mukha, "Tinatawag mo ba akong matanda at pangit? Anak, sobra na.
Pinuna ng mga nakapaligid na tinig, ikaw isang lalaki, nang ahas mang insulto ng ganoong kagandahan, kabalbalan. Nang makita ito, tumayo si Chenner sa harap ni Lito na parang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang mga sisiw, walang sinabi ang kapatid ko, itong babaeng ito ang naninira sa kanya. Ituwid mo yan. Hinailan ni Lito ang kanyang kapatid, huwag mo silang pansinin, umalis na tayo. Pinigilan sila ni Mara, huwag kang maglakas loob na umalis, ipaliwanag mo ang iyong sarili, sinusubukan mo bang iwasan ako dahil sa tingin mo sa akin ay kasuklam-suklam, kung hindi bakit hindi mo man lang ako sulyapan. Ngumisi si Lito, bakit ako titingin sa iyo? Sa tingin mo isa kang diwata. 8 salita lang ang nakikita ko sa mukha mo delusional, self-righteous. Ikaw. Nagdilim ang mukha ni Mara. Bigla siyang sumugod at sumuntok sa mukha ni Lito. Bahagyang nagulat si Lito, hindi niya inaasahan na siya ay isang martial artist at sanay sa ganoon. Kahit na ang kanyang pag-atake ay hindi nagdulot ng banta sa kanya, ngunit dahil ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa kanyang tabi, hinawakan ni Lito ang pulso ni Mara at ini-redirect ito pasulong. Hooray! Paulit-ulit na umatras si Mara, nauwi sa pagkakaupo sa sahig. Puno siya ng galit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, gumawa siya ng ganoong kawalang isip sa publiko. Sinaktan niya ako. Sinaktan ako ng lalaking ito. Nakaupo sa sahig, napaluha si Mara, na para bang dumanas siya ng matinding kawalang katarungan. Malamig na tiningnan siya ni Lito, pagkatapos ay tumalikod kasama ang kanyang kapatid, handa nang umalis. Teka lang, nataman mo si Mara at sa tingin mo makakaalis ka na. Isang malungkot na mukha na binata ang hamarang sa daanan ni Lito. Kaagad, mamulong ang ilang tao, maging ang pamilya Kiles ay nagpadala ng isang tao. Ang taong ito ay may malaking problema ngayon. Ang pamilyang Kiles ang pinakamalaking pamilya sa lugar na ito, at ang kara-rating lang ay si Moong Kiles, isang kilalang tao sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Kiles. Tumingin si Lito sa bagong dating, ano ang gusto mo? Napangiti si Moong, itinaas ang kanyang kamao at sinabing, tigilan mo ako at pakakawalan kita. Sa ilalim ng pagtataka ng lahat, tumango si Lito, sige. Sa sandaling iyon, nag-aalalang tumakbo si Danny, paumanhin, kalokohan ang sinasabi niya, dinala ko siya dito. Young Master Kiles, pakiusap, bigyan mo ako ng mukha at pakawalan siya. Ngumisi si Moong, sige, 50% lang ng lakas ko ang gagamitin ko. Mahinahong sinabi ni Lito, hindi na kailangan, panatilihin natin ito ng 100%. Nang marinig ito, napaatras si Moong at tumawa ng malakas, itinuro si Lito, anak, ang lakas talaga ng loob mo ng isang greenhorn na hindi natatakot sa tigre. Huwag kang magsisi sa huli. Namilog ang mga mata ni Danny sa inis, halos nag-aapoy sa galit na tinapakan niya ang kanyang paa, napabulalas, Lito, baliw ka. Si Young Master Kiles ay isang dalubhasa sa martial arts, sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Hindi siya pinansin ni Lito, humakbang pasulong at mahinahong sinabi, bilasin mo, huwag mong sayangin ang oras ko. Fine. Sabi mo eh. Napangiti ng masama si Moong, agad na itinaas ang kanyang mga kamao, inilunsad ang mga ito patungo kay Lito. Kabanata 642. Ang suntok ni Moong ay bumagsak ng husto sa dibdib ni Lito. Ang lahat ng mga nanood ay nagpahayag ng pagtataka, dahil si Lito ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na umiwas at kinuha ang suntok ng direkta. Hindi ito nakita ni Moong na kakaiba, sa halip ay mas lalo pang hinamak si Lito. Naniniwala siya na hindi umiwas si Lito hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil wala siyang kakayahan. Bang! Isang muffled sound na nagpapalamig sa kanyang gulugod. Kuya! Si Chenner, kasing putla ng kumot, ay gustong sumugod ngunit pinigilan ni Danny. Seryoso ang ekspresyon ni Danny, at naniniwala siya na si Lito ay tiyak na masasaktan ng husto mula sa tama na ito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat, kasama na si Danny. Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo at tiningnan ang kamao na nakapatong sa kanyang dibdib, malamig na tumatawa, ito na ba ang lawak ng iyong lakas? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Moong, na puno ng hindi paniniwala. Bilang isang martial arts mentor, kaya niyang basagin ang isang kalahating tao na mataas na bato sa isang suntok. Paanong hindi nasaktan ang binatang ito? Bago pa siya makapag-react, biglang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at marahas na sinuntok ang dibdib ni Moong. Bang! Sa isang mapurol na kalabog, napaatras si Moong, humampas ng 10 kakaibang metro bago bumagsak sa isang haligi at huminto. Lumuwa siya ng isang subo ng sariwang dugo, pakiramdam niya ay nabugbog at nabugbog ang kanyang loob. Lumapit sa kanya si Lito, at naglupisay, nakangiting sinabi niya, ngayon ang tawag dyan ay suntok.
Matuto ka rito, walang isip. Tumangala si Moong sa kanya, nabaluktot ang kanyang mukha sa puot. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpapahiwatig na maaari niyang lumunin si Lito ng buo. Noon pa man ay hindi pa siya napahiya ng ganito sa publiko, ngunit alam niya hindi siya kalaban ni Lito, at nilunok niya ang kanyang sama ng loob. Habang naghahanda si Lito na umalis, isang malakas na sigaw mula kay Chenner ang umalingaw sa hangin. Umikot si Lito para lamang masaksihan ang isang tanawin na nagpakulo ng kanyang dugo. Halos tinanggal ni Mara ang maskara sa mukha ni Chenner. After taking a look, she sneered, akala ko ba mas gaganda ang ate mo? Halimaw lang pala. Sampal. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Lito sa harap ni Mara, at sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, hinampas niya ito sa mukha. Hinawakan ni Mara ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay ligaw. You hit me. Sinaktan mo talaga ako. Hinawakan ni Lito ang kanyang kapatid na babae, malamig na nakatingin kay Mara. Oo, sinaktan kita. Dahil doon, sinipa niya si Mara, na nagpabagsak sa kanya sa isang mesa. This is the first time. If you dare touch my sister again, pagbabayaran kita ng dugo. Ang mga mata ni Lito ay kumikislap, isang nagyayelong kislap sa kanila. Para sa ilang kadahilanan, ang kanyang titig ay nagpalamig kay Mara sa kanyang utak, na iniwan siya sa sandaling tumahimik. Sa puntong ito, natulungan na si Moong. Malamig niyang tinawanan si Danny, ito ba ang klase ng kaibigan na dinadala mo? Aba, parang ayaw na ninyong magstay dito ng lolo mo. Sa ngayon, labis na nagsisi si Danny. Hindi niya dapat isinama ang magkapatid na Argel, hindi niya inaasahan na magiging napakapusok ni Lito. I'm sorry, sasagutin ko ang medical expenses. Nag-aatubiling alok ni Danny. Ngumisi si Moong, hindi na kailangan, maliban na lang kung ang batang ito at ang kanyang kapatid na babae ay bumaba ngayon, ikaw at ang iyong lolo ay naghahanda sa iyong sarili na itaboy dito sa lugar. Sa mga salitang iyon, ang atensyon ng lahat ay muling nakatuon kay Lito. Si Danny ay mukhang hindi komportable, ngunit nasa dagat tayo ngayon. Hindi ba ang paghiling sa kanila na bumaba sa barko ay katulad ng pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan? Napangiti ng masama si Moong, wala akong pakialam, bumaba sila o umalis kaagad kayo ng iyong lolo dito sa lugar. Pumili ka. Si Danny ay napunit sa pag-aalinlangan. Sa sandaling ito ay mahinahong nagsalita si Lito, pinili kong bumaba. Baliw ka ba? Lawak na dagat yan, mamamatay ka. Tumingin si Danny kay Lito. Pasimpleng umiling si Lito, hindi ako baliw. Napawi si Moong sa masaganang tawa at agad na nag-utos ng malakas, mga tao, ipaghanda sila ng lifeboat. Habang nagsasalita, kusa siyang komandat sa kanyang mga alipors. Hindi nagtagal, dumating ang isang katulong upang magulat, inilunsad na ang lifeboat. Hinailan ni Lito ang kanyang kapatid na babae sa labas ng yate at sumilip sa ibaba, at nakita niya ang isang napakawasak na lifeboat. Ang katawan ng barko ay puno ng kalawang at maaaring tumanggap ng 2 tao. Sa malawak na dagat na ito, tiyak na babagsak ito sa isang malaking alon. Nag-aalalang tumingin si Danny kay Lito, sigurado ka ba? Walang pakialam na sumagot si Lito, ayokong isali ka. Naantig sandali si Danny. Pumikit siya, tumigil sa pagsasalita, at tahimik na lumipat sa gilid. Pinapanood sina Lito at Chenner na umakyat sa lifeboat, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Mara. Di nagtagal, sina Liro at Chenner ay sumakay sa lifeboat, mukhang walang magawa sa malawak na dagat. Direktang humandar ang yate. Tila, ang layunin ni Moong ay iwanan silang mamatay sa malawak na dagat. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga lalaki ang nakapaligid kay Mara, na pinagkakaguluhan siya. May nagtanong na may pambobolang mukha, Mara, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Ngumuso si Mara, bakas ng pananibik ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Sa mundong ito, isa lang ang karapat-dapat sa akin, iyon ay ang batang Grandmaster. Sa kanya lang ako interesado. Nang marinig ito, nasaraan ng loob ang lahat. Kung tutuusin, bagamat lahat ng tao dito ay mayaman, sila ay walang iba kundi mga langgam kumpara sa batang Grandmaster. Ang lifeboat ay umuuga ng hindi matatag sa dagat. Natakot na kumapit si Chenner kay Lito, kuya, mamamatay na ba tayo? Tinapik ni Lito ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid na babae, tumawa, silly girl, nandito ang kuya mo. Sa sandaling iyon, napakunot ang kanyang noo nang lumabas sa kanya ang isang malakas na aura, na pumupuno sa buong bangka. Agad na tumahimik ang pag-uyog ng naglalayag na sasakyang pandagat. Si Lito ay gumugol ng 2 oras sa paggaod sa dagat bago siya tuluyang nakarating sa baybayin.
Habang binuhat ni Lito ang kanyang kapatid na babae papunta sa dalampasigan at tatanungin sana ang isang tao para sa direksyon, bigla niyang narinig ang gulat na sigaw ng isang bata na nagmumula sa isang kalapit na damuhan. Kuya, tingnan natin. Hinailan ni Chenner ang kamay ni Lito, patungo sa mga palumpong. Habang papalapit ang dalawa, nakita nila ang isang batang babae, mga 5 taong gulang, nakahiga sa damuhan, ang mukha ay namumutla sa sakit. Sa kanyang bukong-bukong ay 2 maliliit na marka ng pagbutas. Nakagat siya ng makamandag na ahas. Nagdilim ang tingin sa mukha ni Lito at mabilis siyang lumapit sa dalaga. Gumamit siya ng pilak na karayom upang harangan ang mga daluyan ng dugo sa kanyang binti upang maiwasan ang pagkalat ng lason. Pagkatapos ay pinagdikit niya ang hintuturo at gitnang daliri at idiniin sa sugat. Sa isang tipak ng maputlang gininto ang liwanag na lumilitaw sa kanyang mga daliri, matagumpay na nailabas ang lason. Wow! Agad na ibinagsak ng dalaga ang sarili sa mga bisig ni Lito at nagsimulang humagulgol. Sa pagharap sa munting ito, si Lito ay saglit na nawala ng malay at maaari lamang siyang kumalma sa pagtatangkang aliwin siya. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, "Sino ka? Bitawan mo ang kapatid kong babae." Tumangala si Lito, nakita lamang niya ang isang batang babae na may maputi na balat at malarosas na labi. Ang kanyang mukha ay matikas na maislan, na nagpapakita ng isang malamig na kilos na tila hindi nagalaw ng kamunduhan ng mundo. Sa kanyang sandalan na mga balikat, bitbit niya ang isang basket ng kawayan na puno ng sariwang damo. "Hindi, nakikita mo. Hayaan mo akong magpaliwanag." Naputol ang mga salita ni Lito dahil nawalan na ng pasensya ang dalaga. Ang kanyang mga daliri ay pamitik, na nagpaputok ng isang pilak na karayom patungo sa kanya. Sa isang tame-time na ekspresyon, nagmamadaling binitawan ni Lito ang babae at gumulong sa lupa sa tamang oras upang iwasan ang pag-atake. Namangha siya sa loob. Ang babaeng ito ay may husay sa paghahagis ng karayom. Sa buong kaharian, malamang na mabibilang ng isa sa isang kamay ang mga naghasa ng kanilang mga kasanayan sa paghahagis ng karayom sa antas na ito. "Miss, nagkakamali ka." Nagmamadaling sinubukan ni Lito na magpaliwanag. Nang makita ito, tumayo si Chenner sa harap ni Lito at galit na sinabi, "Sinisikap ng aking kapatid na iligtas ang isang tao, dapat man lang ay magpasalamat ka. Paano mo masusuklian ang kabaitan ng may pagkapuot sa halip? Magligtas ng isang tao." Bahagyang kumunot ang noo ng dalaga, tumingin sa batang babae, "Nene, totoo ba ang sinasabi nila?" Ang maliit na batang babae na tinatawag na Nene ay tumango, malungkot na itinaas ang kanyang pantalon upang ipakita ang 2 marka ng kagat. Yumigting ang ekspresyon ng dalaga at nagmamadaling tiningnan ang kalagayan ni Nene. Nang makumpirma niyang okay na si Nene, nakahinga siya ng maluwag. Tumayo siya, nakatingin kay Lito, at medyo nahihiyang sinabi, "I'm sorry, na misunderstood kita kanina." Sa sandaling ito, hinailan ni Nene ang manggas ng babae. "Ate, niligtas ako nitong kuya na ito. Gusto mo bang yayain siya sa hapunan?" Habang nagsasalita siya, mapaglarong inilabas ni Nene ang kanyang dila sa direksyon ni Lito. "Just to let you know, masarap magluto si ate. Nene." Sinaway ng batang babae si Nene nang may masamang tingin, pagkatapos ay umiling sa kanya, malinaw na nag-iingat kay Lito. Hinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay isang simpleng gawa. Kailangan nating pumunta sa kalsada." Kahit na sinabi niya iyon, naghahanda na kaladkarin si Chenner palayo, biglang nagdilim ang langit at umalangaw-ngaw ang kulog mula sa itaas. "Kuya, mukhang malakas na bagyo ang paparating. Ano ang dapat nating gawin? Malapit na tayong mabasa na parang nalunod na mga daga," reklamo ni Chenner habang nakatingin kay Lito. Parehong naguguluhan, lumingon si Lito sa batang babae. Kumurap-kurap ang kanyang may kintab na mga mata ng may pag-iisip, sinabi ni Nene sa kanyang kapatid, "Ate, hindi mo ba ako tinuruan na magpasalamat at gumanti?" Huminto ang dalaga, nag-alinlangan sandali, bago walang magawang sinabi kay Lito, "Kayong dalawa, sumama ka sa akin." Nagpalitan ng mga tingin sina Lito at Chenner, parehong puno ng ginhawa. Para naman kay Nene, tuso lang siyang ngumisi kay Lito, na bahagyang naglabas ng mga ngipin. Ang kanyang hitsura ay tila nagsasabing, "Mas mabuting pasalamatan mo ang dalagang ito." Kasunod ng babae, dumating sina Lito at Chenner sa isang kalapit na nayon. "On the way?" the girl said. "Miss Lian ang tawag sa akin ng mga taga-nayon, pwede mo rin akong tawaging ganoon." Parehong tumango sina Lito at Chenner. Matamis na sinabi ni Chenner, "Sister Lian." Sa daan, marami silang nakasalubong na mga taga-nayon. Halos lahat ay bumati kay Miss Lian ng buong paggalang. Sikat na sikat si Ate Lian. Hindi napigilan ni Chenner na mapasigaw.
Mukhang natuwa si Nene, syempre, ang galing ng kapatid ko sa paggagamot. Kahit anong sakit na hindi magagamot ay kayang pagalingin ng kapatid ko. Nakakabilib, di ba? Nene, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Bahagyang sambat ni Miss Lian. Nagpout si Nene, bumulong-bulong, sinasabi ko ang totoo, hindi ito kasinungalingan. Dumaan sila sa isang maliit na daanan ng kawayan, bumungad sa kanilang harapan ang isang mahinhin at eleganteng farmhouse. Sa likod ng farmhouse ay isang maliit na sapa, ang kapaligiran ay napakatahimik, na nagbibigay ng pakiramdam ng isang paraiso. Isang matandang babae na nakasandaw sa saklay ang sumuray-suray palabas mula sa loob, nakangiti, "Oh, may mga bisita tayo." Tumingin si Lito sa matandang babae, agad na namangha, dahil ang matandang babae ay bulag. Sa oras na ito ay 10 metro ang layo nila, medyo magaan ang mga hakbang ni Lito at Chenner, hindi sila nagsasalita, paano nalaman ng matandang babae na ito na may mga estranghero. Lola Basang, sila ang aking mga tagapagligtas. Masayang tumalon si Nene, kinawit ang braso ng matandang babae, at ikinwento ang buong proseso kung paano siya nakagat ng ahas at kung paano siya na-detox ng kuya. Tinapik ni Lola Basang ang ulo ni Nene, nakangiti at tumango, humarap siya sa direksyon ni Lito at sinabing, dahil nailigtas mo si Nene, ikaw din ang benefactor ng matandang babaeng ito, mangyaring pumasok. Nang marinig ito, muling sumimangot si Lito. Sinadya niyang itago ang kanyang presensya at binago pa ang kanyang posisyon, ngunit ang matandang babaeng ito ay tumpak na natukoy ang kanyang posisyon. Naisip niya, nakakaintriga. Kabanata 643. Pumasok ang grupo sa bahay at nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa si Miss Lian. Course tea lang ang available sa village, sana wag kang mag-alala. Itinaas ni Lito ang kanyang tasa at humigop, naramdaman ang isang namamalagi na halimuyak sa kanyang bibig, na nagpaginhawa at nagpasigla sa kanya. Tumingin siya kay Miss Lian at tumawa, "Menthol, Spikenard, Styrax, at Forsythia, ang sarap ng timpla mo, napakasarap na tsaa." Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Miss Lian kay Lito, "Alam mo ba ang tradisyonal na lokal medicine?" Tumango si Lito, "Medyo alam ko." Tiningnan siya ni Miss Lian pababa at tumalikod at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may hawak na isang basket ng isda. Eto na. Inihagis niya ang basket ng isda kay Lito. Nagtaka si Lito, para saan? Sinulyapan siya ni Miss Lian, "Huhuli ka ng isda. 2 pa ang bibig para pakainin, paano tayo makakakain ng hindi huhuli ng isda, magugutom tayong lahat." Hinawakan ng kanyang ilong, bumulong si Lito, "Hindi ba sabi mo tinatrato mo kami? Bakit kailangan nating manghuli ng isda?" Nagyelo ang ekspresyon ni Miss Lian nang kumilos siya para agawin ang basket ng isda. "Fine, let me, a girl, go catch the fish while you, a grown man, stay here and enjoy your tea." "Okay sige, pupunta ako." Inamin ni Lito ang pagkatalo, pakiramdam na kung hindi siya pupunta, siya ay magiging mas mababa sa tao. Gayunpaman, hindi naging hamon para kay Lito ang paghuli ng isda. Sa loob ng kalahating oras, napuno na niya ng isda ang basket. Si Miss Lian ay abala sa kusina habang si Chenner ay nakikisama kay Nene. Umupo si Lito para uminom ng tsaa, nakahanap ng kakaibang katahimikan. Para sa kanya, mas nakakaaliw ang lugar na ito kaysa sa yate. "Anak, tapos na ang tsaa mo. Hayaang mag-refill ang matandang babae na ito para sa iyo," napailing-iling si Lola Basang gamit ang tsarera. Halos madapa nang maabot niya si Lito, binitawan niya ang teapot. Agad na iniunat ni Lito ang kanyang kamay, sinigurado ang palayok na may matatag na pagkakahawak. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Basang. "Nice reflexes, binata." Ibinuhos ang kanyang sarili ng isang tasa ng tubig, ngumiti pabalik si Lito, kumukuha ng isa upang malaman ang isa. Lumakad si Lola Basang, mukhang nasisiyahan sa sarili. Ngunit sa paghakbang niya sa likod ni Lito, bigla siyang humampa sa leeg ni Lito. Mabilis iyon. Iyan ang agarang reaksyon ni Lito. Mabilis niyang inikot ang kanyang pangitaas na katawan at itinaas ang kanyang braso para hamarang. Isang kahangahangang lakas ang lumalabas mula sa loob niya. Nagulat si Lola Basang at napaatras. "Grandmaster ka ba? Hindi, mas malakas ka pa dyan. Sino ka ba talaga, at bakit mo nilalapitan si Miss Lian?" Siya ay agad na naglalabas ng isang napakalakas, nakamamatay na aura. Nang hindi umimik, si Lito ay kalmadong umuupo, humigop ng tsaa, at sa wakas ay tumingin kay Lola Basang. "Hindi ko sinasadyang mapalapit sa kanya. Puro coincidental lang ang pagkikita namin." "Ganun ba?" Siya ay nag-shoot pabalik. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ng matandang Madam Basang. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Lito.
Sa kakayahan ko, kung gusto ko siyang saktan, sa tingin mo ba makikita mo pa siya? Pinag-isipan ito ni Madam Basang, nakahanap ng ilang loika sa kanyang mga salita, at ang kanyang hangarin na pumatay ay tila bahagyang hamina. It better be that way. Kung maglakas loob kang mag-isip ng kahit katiting na masamang pag-iisip kay Miss Lian, kahit na ang matandang babaeng ito ay ipusta ang kanyang halos buhay na katawan, sisiguraduhin kung magbabayad ka. Malamig na banta ni Madam Basang. Maya-maya lang, pumasok si Little Nene, na pinaliit ang kanyang maliliit na paa. Bakit hindi pa nagsisimula ang hapunan? Nagugutom na ako. Lumuwag ang mukha ni Madam Basang, tinapik niya ang ulo ni Little Nene at ngumiti, huwag kang mag-alala, dapat ay handa na ito. Hindi nagtagal, inilapag sa mesa ang 5 pinggan at isang sopas. Dapat sabihin, ang galing ni Miss Lian sa pagluluto ay mas mahusay kaysa kay Lara. Dahil sa amoy ng masasarap na pagkain, dumagundong ang tiyan ni Lito at ng kanyang kapatid. Walang pakialam si Chenner at direktang tinanggal ang kanyang maskara. Nang makita ang mga sugat sa kanyang mukha, huminto sandali si Miss Lian, nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Nang makita siya, malungkot na sinabi ni Chenner, Sister Lian, baka natakot ka sa mukha ko. Malumanay na ngumiti si Miss Lian at umiling. Hindi, kain na tayo. Si Lito at ang kanyang kapatid na babae, pagkatapos ng kanilang pagsubok, ay gutom na gutom. Dinampot nila ang kanilang mga mangkok at nagsimulang kumain ng buong puso. Lalo na si Lito, na halos humihinga ng kanyang pagkain. Hindi nagtagal, higit sa kalahati ng mga pinggan sa mesa ay nalipol. Ibinaba ni Lito ang kanyang mangkok, hinimas ang kanyang bilog na tiyan, at nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Naramdaman niyang may kakaiba, tumangala, at nakita si Miss Lian at Nenny ay narehistrong simbolong tatak pangkalakal na nakatingin sa kanya na may gulat na mga ekspresyon. Kuya, mas marami kang kinakain kaysa sa baboy na iniingatan ni tita sa tabi, talaga. Taos-pusong bulalas ni Nene. Tuyong umubo si Miss Lian, at bamuulong kay Nene, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Pagkasabi pa lang niya ay hindi niya maiwasang mapangiti sa gilid ng bibig niya. Medyo nahiya si Lito, hinimas ang likod ng kanyang ulo, at ngumiti, napakasarap ng luto mo kaya hindi ko napigil ang kumain ng sobra. Salamat. Sagot ni Miss Lian sa malambing na tono, ibinaba ang ulo para ipagpatuloy ang dahan-daang pagkain. Habang kumakain ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umabot ng halos 1 oras ang malakas na ulan bago ito unti-unting huminto. Maaliwalas ang langit, pwede ka nang umalis. Habang inaayos ni Miss Lian ang mga halamang gamot, sinabihang niya sina Lito at Chenner upang makaalis. Sa sandaling ito, isang taong nayon na nasa edad 50 ang edad ay tumakbo sa takot, sumisigaw, Miss Lian, may nangyaring kakilakilabot. Pakiligtas ang aking asawa. Tito Yao, anong nangyari? Kumunat ang noo ni Miss Lian habang nakatingin sa mga taga-nayon. Nag-aalalang paliwanag ni Tio Yao, pagkatapos ng tanghalian, biglang bumagsak ang aking asawa at nagsimulang kumbulsyon ng walang tigil. Dinala ko siya sa klinika ng nayon ngunit hindi alam ng mga doktor kung ano ang problema. Mangyaring, tingnan mo. Nang marinig ito, agad na umalis si Miss Lian at ilang sandali pa ay lumabas na may dalang kahon ng gamot. Nang mabilis silang umalis, sinabi ni Lito sa kanyang kapatid na babae, manatili ka rito at makipaglaro kay Nene. Titingnan ko ito. Nang walang paligoy-ligoy, mabilis niyang sinundan ang mga ito. Dumating sila sa klinika ng nayon upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakahiga sa sickbed. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot, na pawis, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Kahit na mainit ang panahon, nakakumot siya sa ilalim ng makapal na kubrekama, patuloy na bumubulong sa lamig. Agad namang lumapit si Miss Lian at tiningnan ang pulso ng babae. Siya ay kulang sa chi at dugo, ang kanyang mga organo ay kulang, at ang malamig na chi ay tumagos na sa kanyang mga organo. Kailangan natin siyang gamutin kaagad. Kasabay nito, kumuha siya ng mga pilak na karayom mula sa kahon ng medikal, tinanggal ang butones ng damit ng babae, at mabilis na ipinasok ang mga karayom sa mga acupoint ng tiyan. Habang pinapanood niya ang kanyang diskarte, bahagyang natigilan si Lito. 18 karayom. Ito ay isang sinaunang pamamaraan na matagal nang nawala. Hindi niya akalain na may makakaalam nito sa mundo maliban sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa 13 pagpasok ng karayom, ang kawalan ng katiyakan ay lumitaw sa mukha ni Miss Lian at siya ay nag-alinlangan. Bumungad kay Lito ang pagkakaunawaan. Tila hindi niya lubusang nakabisado ang 18 pamamaraan ng karayom. Biglang na-seizure ang babaeng magsasaka. Nagsimula siyang manginig ng marahas, bumubula ang bibig. Ang kanyang sitwasyon ay kritikal. Miss Lian, stop hesitating.
Magsagawa ka na ng acupuncture. Nagmamakaawa si Tio Yao. Isang patong ng pinong pawis ang lumitaw sa noo ni Miss Lian, ang kanyang isip ay puno ng kaguluhan. Pero hindi ako sigurado sa sequence at sa intensity ng array. Kapag nagkamali ako ng hakbang, baka mapatay ko si Auntie. Habang hawak niya ang pilak na karayom sa kanyang kamay, hindi tiyak kung saan magsisimula, ang karayom ay biglang kinuha mula sa kanya. Gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Lito. Napatingin sa kanya si Miss Lian na nagtataka, ikaw. Tapos nagdilim ang ekspresyon niya. Stop fooling around. This is a matter of life and death. It's not a game. Gayunpaman, nanatiling seryoso si Lito, hindi ako nagbibiro. Magtiwala ka sa akin. Naging mabigat ang ekspresyon ni Miss Lian at tinitigan niya si Lito ng matagal. Tila sa wakas ay nakapagdesisyon na siya at ibinigay ang pilak na karayom kay Lito, gawin mo. She then stepped aside, but at the same time warned, kung nagsisinungaling ka sa akin, hindi kita papakawalan ng basta-basta. Tiningnan siya ng matagal ni Lito nang walang sinasabi, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon sa babaeng magsasaka. Huminga siya ng malalim, itinoon ang kanyang espiritu at, biglang, nagsimula sa karayom. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa bawat paglilipat ng kanyang kamay, isang karayom ang itinutusok. Halos hindi na makasabay ang mga bystanders sa kanyang mga galaw, tanging mga after images lang ng kanyang matulin na galaw ang nakikita. Mabilis, 5 karayom ang eksaktong tumusok sa ilan sa mga pangunahing akupoint ng babaeng magsasaka. Sa pagmamasid sa eksenang ito, nagulat si Miss Lian ngunit mabilis na nakabawi. Nang matapos ang acupuncture procedure, tumayo si Lito at nagbigay ng bahagyang ngiti kay Miss Lian. Patanggo-tango na sabi ni Miss Lian, hindi pa siya nagigising, huwag kang masyadong maangas. Sa sandaling ang kanyang mga salita ay tumigil, ang panginginig ng katawan ng babaeng magsasaka ay tumigil, at siya ay hindi na nagpapawis ng labis. Unti-unting naging rosas ang kanyang kutis. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, nagsimulang magising ang babaeng magsasaka. Nang makitang namulat ang kanyang asawa, nagmamadaling lumuhad si Tio Yao sa harap ni Miss Lian, Miss Lian, maraming salamat, tunay kang reinkarnasyon. Tinulungan siya ni Miss Lian na tumayo at tumingin kay Lito, ang taong dapat mong pasalamatan ay siya. Nang si Uncle Yao ay malapit nang magpahayag ng kanyang pasasalamat kay Lito, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi na kailangan, dapat mong pasalamatan si Miss Lian. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito. Ang mga salita ni Lito ay medyo nagulat kay Miss Lian, at muli siyang tumingin sa kanya. Sa gitna ng walang hanggang pasasalamat ni Uncle Yao, umalis ang dalawa sa health clinic ng village, patungo sa maliit na bamboo house. Habang pabalik, biglang nagsalita si Miss Lian, Nag-uusap na may alam sa kanyang mukha, nagtanong si Lito, gusto mo bang malaman ang huling 5 karayom mula sa 18 karayom? Tumango si Miss Lian, oo. Sige, tuturuan kita, sabi ni Lito. Madali kang pumayag. Iyan ang nawalang sinaunang pamamaraan ng karayom, hindi ka ba natatakot na kapag tinuruan mo ang iyong mag-aaral, magugutom ang master? Marahang nagtaas ng kilay si Miss Lian. Bahagyang ngumiti si Lito, huwag kang mag-alala. Ako, ang iyong master, ay marami pang kakayahan. Nang magpasalamat na sana si Miss Lian, may napansin siya at bumantong hininga, well, if you dare to take advantage of me, I really didn't acknowledge you as my master. Bahagyang natawa si Lito nang biglang, napalitan ang mga salita ni Miss Lian. Yung mukha ng ate mo, nalason siya ng bihira. Nang marinig ito, tumindi ang ekspresyon ni Lito, anong lason? Paano ito maiibsan? Huwag magmadali. Nang makita kung gaano kahalaga si Lito sa kanyang kapatid, muling nagbago ang tingin sa kanya ni Miss Lian. Ang lason na ito ay tinatawag na corpse rot at ito ang natatanging sikretong formula ng Danhe Building. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lito, Danhe Building. Tumango si Miss Lian, ang Danhe Building ay isang napakalaking organisasyon, na may impluwensya sa buong bansa. Pangunahing nakikitungo sila sa mga usaping medikal, ngunit pinalaki rin nila ang hindi mabilang na mga martial arts masters bilang kanilang mga alipors. Sila ay isang napakalakas na puwersa sa larangan ng medisina. Ngumisi si Lito, kahit ano pa sila, kung mapapagaling nito si Chenner, magnanakaw ako ng antidote kung kailangan ko. Sumulyap si Miss Lian sa kanya, ang ekspresyon nito na parang nakatingin sa isang walang isip, at umiling, hindi ka kakampi para sa Danhe Building, huwag kang mag-isa. Kahit na ang pinakamalaking pamilya dito ay hindi maglalakas loob na sakta ng Danhe Building. Natahimik si Lito, hindi na nagsalita, ngunit nagpasya na siya sa kanyang puso, dapat niyang makuha ang panlunas. Maya-maya, nakarating ang dalawa sa isang maliit na bahay na kawayan.
Biglang may naramdaman si Lito, huminto ang kanyang mga hakbang, at hinarangan si Miss Lian, huwag kang gumalaw. Anong nangyari? Bahagyang kumunat ang noo ni Miss Lian. Nakatutok ang tingin ni Lito sa bahay, may mga eksperto dito. Tapos, sumigaw siya ng malakas, kung sino ka man, lumabas ka. Huwag kang magtago na parang duwag. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, dalawang figure ang bumaba mula sa taas, na dumapo sa kanilang harapan na parang mga anino. Ang dalawang ito ay nakasuot ng itim, bawat isa ay may hubog na talam na nakasabit sa kanilang baywang. Ang salitang kilos ay nakaukit sa talam. Nang makita ang curved blade, nagbago ang mukha ni Miss Lian, the Kilos family. This is bad. Nene. Hehe. Miss Lian? Huwag kang mag-alala, buhay pa ang kapatid mo. Basta ibigay mo ang gusto namin, ipinapangako namin na ibabalik siya sa iyo. The leading man in black chuckled sarcastically and beckoned behind him. Pagkatapos, maraming tao ang lumabas ng bahay. Makikita sina Chenner at Nene, ang kanilang mga kamay ay nakatali sa likod, at tinutulak palabas ng dalawang nakaitim. At saka, itong moldite na matandang babae na naging dahilan ng pagkawala ng tatlong eksperto, sa wakas ay nahuli na namin siya. Inihagis ng lalaking nakaitim ang isang individual. Ito ay ang malubhang na sugatan na si Lola Basang. Tumingin si Lola Basang kay Miss Lian, puno ng guilt ang mukha nito, at masakit na sinabi, Miss Lian, pasensya na, nabigo itong matandang babae na protektahan ang batang Miss. Mahigpit na kinuyam ni Miss Lian ang kanyang kamao, pinipigilan ang kanyang mga luha, pilit na umiling, pagkatapos ay bumaling sa lalaking nakaitim, palayain mo na sila, o sisirain ko ang gamit. Hinding-hindi mo makukuha. Nagpakita ng ngiti ang lalaking nakaitim, may sasabihin sana ng sa gilid, biglang tumindi ang aura ni Lito. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, dare to touch my sister, you are doomed. Kabanata 644. Lito, mag-ingat ka. Nang makita si Lito na nauuna, si Miss Lian ay nagmamadaling sumigaw. Hindi niya inaasahan na si Lito ay padalos-dalos. Ang kanyang mga kalaban ay mga top-tier na eksperto mula sa pamilya Kilos, at mayroong 5 sa kanila. Maging si Lola Basang ay hindi katugma sa kanila. Sa pagmamadali, nililigawan ni Lito si Kamatayan. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagulat sa kanya, ang kanyang bibig ay nakaawang sa pagkamangha. Biglang nawala si Lito sa kanyang unang posisyon, at sa sumunod na segundo, ay nagpakita mismo sa harap ng mga lalaking nakaitim ilang metro ang layo. Bang! Bang! Dalawang muffled thuds ang umalangaw-ngaw. Ang mga alipors na nakaitim sa likod ni Chenner at Nene ay pinalipad, ganap na hingal. Ang kanilang mga dibdib ngayon ay may maliit na butas na nakalubog na hugis suntok. Habang nakatingin sa mga nahulog nilang kasamahan sa lupa, ang tatlong natitirang lalaki na nakaitim ang mukha ay nagdilim sa isang mabangis na pagsimangot. Hindi ko inaasahan na may malakas dito, hi. Ngumisi ang leadman na nakaitim, na nagpapadala ng signal sa pamamagitan ng eye stroke sa dalawa pa. Sa isang iglap, pinalibutan ng tatlo si Lito at bumuo ng isang nakamamatay na line-up. Biglang sumuntok ang isa sa kanila sa lalamunan ni Lito. Sa susunod na sandali, ang pangalawa ay sumuntok sa tiyan ni Lito, na sinundan ng malapitan, ang pangatlong lalaki ay nag-swipe ng patagilid sa ibabang bahagi ng katawan ni Lito. Tatlo sa kanila ay malalakas na martial art practitioner, ang kanilang mga galaw ay parehong matulin at walang awa. Kung isang regular na tao ang nasa kanilang lugar, walang alinlangan na hindi sila makakatakas mula sa sinanay na pananambang na ito. Ang kanilang kapalaran ay tiyak na kamatayan. Sa kasamaang palad para sa kanila, kailangan nilang harapin si Lito. Sa isang iglap, tumalon siya at hinawakan ang kamao ng unang tao. Gamit ang isang brutal na wrench, pinunit niya ang braso ng salarin, at pagkatapos ay marahas na sinipa ang kanang binti sa dibdib ng pangalawang tao. Bang! Bang! Sinamahan ng dalawang kakilakilabot na hiyawan, ang dalawang lalaki ay pinabagsak sa lupa, umuubo ng malalaking subo ng dugo. Sa sandaling iyon, ang natitirang lalaki ay tumalikod at tumakbo nang makita ang sitwasyon. Guluhin mo ang kapatid ko at hindi ka aalis ng buhay. Sa malamig na boses, tumayo si Lito sa landas ng lalaki sa susunod na sandali. Brat, nililigawan mo si Kamatayan. Galit na sigaw ng lalaki, iniipon ang lahat ng kanyang lakas, at sinuntok si Lito. Ngunit sinalubong ni Lito ang kanyang suntok sa kanya. Bang! Ang lalaking nakasuot ng itim ay pinalipad, mabigat na dumaong sa sapa, ang kanyang kanang braso ay nabasag sa pira-piraso, na inilantad ang puti ng nakalantad na buto. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Isang malamig na ngiti ang naglaro sa sulok ng bibig ni Lito, habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lalaki.
Ang lalaking nakaitim ay mukhang takot na takot, marahas na umungol, anak, kabilang ako sa pamilya Kilas. Kung papatayin mo ako, huwag mong isipin na umalis sa lugar na ito. I've said it. Dare to touch my sister? Isa lang ang kalalabasan, kamatayan. Lumapit si Lito at dinurog ng paa ang kanyang leeg. Sa sandaling ito, ang dalawang sugatang lalaking nakaitim ay biglang sumulpot mula sa likuran, na nagbabalak na tambangan si Lito. Swoosh! Swoosh! Dalawang pilak na karayom ang lumipad palabas, na tumpak na tumago sa kanilang mga death point. Saglit na natigilan si Lito, lumingon at tumingin kay Miss Lian, tumango, salamat. You're welcome. Ako ang dapat magpasalamat. Binawi ni Miss Lian ang kanyang mga payat na kamay, na ipinakita kay Lito ang isang casual na ngiti. Sumunod, ginamit ni Lito ang punyal ng Fire Spirit Stone para itapon ang mga ito. Gayunpaman, bigla niyang nalaman na ang apoy ng Fire Spirit Stone Dagger ay mas maliit kaysa dati. Mukhang maubos na ang enerhiya nitong Fire Spirit Stone, kailangan kong mabilis na makahanap ng kapalit, bulong ni Lito sa sarili. Lola Basang. Ay nalalayan ni Miss Lian si Lola Basang at agad na inilabas ang kanyang mga pilak na karayom ay para gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, naging matatag na ang kalagayan ni Lola Basang. Miss Lian, alam na ng pamilya Kilas na dito ka nakatira. Hindi ligtas ang lugar na ito, kailangan na nating lumipat, umubos si Lola Basang at mahinang sinabi. Tumango si Miss Lian, nakatingin kay Lito, salamat sa araw na ito. Maghihiwalay tayo rito. May utang akong 2 pabor sa iyo, kung sakaling magkita tayong muli sa hinaharap. She shook her head while saying, sana hindi na tayo magkita ulit. Kung hindi, mahihirapan ka. Nang siya ay aalis na, biglang dumapo ang kamay ni Lito sa kanyang balikat. Paano kung sabihin kong handa akong tulungan ka? Kalmadong tumingin si Lito kay Miss Lian. Natigilan si Miss Lian, bakit? Walang bagay para sa iyo. Walang sino man ang makakasira sa sariling kapakanan para lang makatulong sa iba. Bahagyang ngumiti si Lito, dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa Danhi Tower, ang clone na ito ay napakahalaga sa akin, kaya handa akong tulungan ka. Gayunpaman, umiling pa rin si Miss Lian, no need for that. We encountered each other by chance, there's no need to involve more. Tahan na. Biglang nagsalita si Lola Basang, humarap kay Lito. Young man, pwede ba kitang makausap ng private? Tumango si Lito, at sumama kay Lola Basang sa isang liblib na lugar. Maaaring bulag si Lola Basang, ngunit ang kanyang pares ng mga mata ay hindi kapani-paniwalang matalas. Nakapikit, tinanong niya, kung tutuusin mula sa iyong accent, hindi ka mukhang isang lokal. Hindi kaya narito ka para dumalo sa Chenlong Mountain Medical Conference. I guess so. Tumango si Lito, walang intensyon na itago ang anuman. Pagkatapos ay nagtanong si Auntie Basang, mayroon ka bang permit para makapasok sa Hidden Dragon Mountain? Umiling si Lito, wala. Sa sandaling ito, biglang naglabas si Auntie Basang ng isang kahoy na token, na inukit ng masalimuot na pattern, at sa pinakatuktok ay may 3 maliliit na gininto ang karakter, Hidden Dragon Mountain. May pumasok sa isip ni Lito, pwede ba ito? Eksakto, ito ang permit para makapasok sa Hidden Dragon Mountain. Tumango si Auntie Basang, ang Hidden Dragon Mountain ay puno ng mahahalagang artifact. Kung gusto mong makuha ang mga ito, ang unang bagay na kailangan mo ay ang token na ito. Sa buong lugar dito, hindi hihigit sa 30 tao ang nagtataglay ng token na ito, at kahit na mag-alok ng malaking halaga ng pera ay hindi pa rin sapat para ibenta ito ng sinuman. Pagkatapos sabihin iyon, tumigil sa pagsasalita si Auntie Basang, tila may hinihintay. Tiningnan ni Lito ang token, isang time na pagnanasa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang Hidden Dragon Mountain ay may maraming mga espiritong bato. Ang pagkuha ng mga ito ay gagawing posible ang kanyang napipintong tagumpay. Para sa isang martial artist, ito ay isang nakamamatay na tukso. Hindi mabilang na mga tao ang hindi magdadalawang isip na patayin o sunugin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, unti-unting bumalik sa kalmado ang ekspresyon ni Lito. Tumingin siya kay Auntie Basang at nagtanong, so ano? Alam niya na hindi inilabas ni Auntie Basang ang token na ito para lang magpakitang gilas, kundi para ay parinig siya. Si Auntie Basang, bulag ngunit tila nakatitig ng diretso sa kanya, ay nagtanong, ayaw mo ba? Sa lakas mo, madali mong maagaw ito sa akin. Kung nag-aalala ka sa pagiging sikat, kung gayon ang pagpatay ng iilan pa sa amin ay hindi mawawala sa linya, hindi ba? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Lito, umiling, hindi ko kaya.
Inangat niya ang kanyang ulo, tinitingnan ang malapad, asyar na kalangitan pagkatapos ng ulan, mahinahong sinabi, ang aking ama ay palaging nagsasabi sa akin na ang mga lalaki ay dapat tumayo ng tuwid, una sa lahat, ang isa ay dapat manatili sa matuwid na landas, at hindi kailanman yumuko sa panlilinlang. Kung hindi, ikaw ay hindi naiiba sa isang daga sa imburnal, malayo sa isang kagalang-galang na tao. Nang marinig ito, si Fragrant Granny ang nagpakita ng naantig na ekspresyon, napasigaw ng malakas, mabuti. Maglalakas loob ka bang isumpa ang iyong buhay tungkol dito? Hanggat ipinangako mong tiyakin ang kaligtasan ni Miss Lian at Little Nene, ibibigay ko sa iyo ang tanda ng pahintulot na ito. Sumulyap si Lito kina Miss Lian at Little Nene, tumango ng malalim, isinusumpa ko ang aking buhay na protektahan sila sa lahat ng bagay, anuman ang halaga na kailangan kong bayaran. Good. Magtitiwala ako sa isang estranghero, minsan lang ngayon. Iniabot ni Mabangong Lola ang token ng pahintulot kay Lito. Pagkatapos, sabay silang naglakad pabalik. Si Miss Lian ay curious na pinagmamasdan sila na may gustong itanong, ngunit pinigilan. Ate, hindi tayo pwedeng manatili dito, mamuhay ba tayo bilang mga palaboy? Dahil dito, malungkot na hinatak ni Little Nene ang manggas ni Miss Lian, namumugto ang malalaking mata sa luha. Lumuhad si Miss Lian at hinaila ang Little Nene sa kanyang mga bisig, hindi mahalaga. Kahit saan tayo magpunta, kasama kita. Hindi na kailangang umalis. Biglang nagsalita si Lito. Parehong ibinaling ni na Miss Lian at Fragrant Granny ang kanilang tingin kay Lito, mga tanong na pumupuno sa kanilang mga mata. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ilang mga espiritual na bato na naglalabas ng mahinang kinang ang lumitaw sa palad ni Lito. Nakakuha na siya ng maraming espiritual na mga bato noon, ngunit hindi na mabilang ang nagamit niya sa kanyang paglalakbay tungo sa pagiging haring mag-asawa. Ang ilang mga batong natitira sa kanyang kamay ay ang mga natitira. Sa ilalim ng mausisa na tingin ni Miss Lian at ng iba pa, si Lito ay tumalon sa kanyang mga daliri sa paa at tumalon sa tuktok ng tangkay ng kawayan. Tahimik siyang bumigkas ng isang spell at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, ilang mga espiritual na bato ang sistematikong ipinamahagi sa paligid ng bahay, na bumubuo ng isang maliit na defensive array. Nasaksihan ng lahat ng ito, nagulat si Lola Basang at nagkomento, ito ba? Isang array. Mukhang hindi ako nagkamali sa kanya. Bumalik si Lito sa lupa, casual na sinabi sa kanila, ligtas na dito ngayon. Pinalakpakan ni Nene ang kanyang mga kamay. Wow! Nakakamangha si Kuya. Hindi lang si Nene ang nailigtas mo, kundi nakakalipad ka pa. Kuya, pwede mo ba akong turuan kung paano lumipad? Tinapik ni Lito ang ulo ni Nene. Siyempre kaya ko, pero kailangan nating maghintay hanggang sa paglaki ni Nene. Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ni Nene. Pero paano ako mabilis lumaki? Nakangiting sagot ni Lito, kumain ka na lang. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Nene, at masigasig siyang sumagot, talaga. Kaya kung makakain si Nene ng 3 mangkok ng kanin ngayong gabi, lalaki ba ako bukas? Sa pahayag na ito, hindi napigilan ni Lito na tumawa, at maging si Miss Lian ay humagalpak sa tawa, na naging sanhi ng paglukot ng mga mata ni Lola Basang sa kasiyahan. Dahil gabi na, binalak ni Lito na ibalik si Chenner sa bayan. Gayunpaman, si Nene ay nakakapit kay Chenner at mariing tumanggi na umalis siya, iginiit na magkasama silang maglaro. Tumingin si Chenner kay Lito na may nagmamakaawang mga mata, kuya, ayaw ko rin talagang umalis. Ang tanawin dito ay payapa at maganda, mas masaya ito kaysa nasa lungsod. Medyo nakaramdam si Lito ng kawalan, hindi nararapat na ipilit sa kanila ang pagpapalipas ng gabi noong kakakilala pa lang nila. Nanatiling tahimik si Miss Lian habang nagsasalita si Lola Basang, kung ganoon, bakit hindi kayong dalawa manatili ng ilang araw? Magaling! Sabay na tuwang-tuwa sina Nene at Chenner. Sa sandaling ito, nagsalita si Lito, may gagawin ako sa bayan, Chenner, huwag kang gumala dito, Miss Lian, pwede mo ba siyang alagaan? Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, sumunod si Miss Lian, teka. Huminto si Lito at tumingin sa kanya. Lumapit si Miss Lian, nakatitig kay Lito, pupunta ka ba sa Danhi Tower? Oo. Tumango si Lito. Bumantong hininga si Miss Lian, ang kapangyarihan ng Danhi Tower ay masyadong malakas, hindi ito isang bagay na maaari mong pukawin. Ikaw ay nagmamadali, natatakot ako sa iyo. Hindi niya sinabi ang iba, ngunit naunawaan ni Lito ang kanyang kahulugan. Bahagya siyang ngumiti, Miss Lian, nag-aalala ka ba sa akin? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Miss Lian, mukhang hindi nasisiyahan sa kanya, huwag kang mag-overthink, pinapaalala ko lang sayo.
Salamat sa iyong kabaitan, pinahahalagahan ko ito, ngunit kailangan kong pumunta sa Danhi Tower. Pambihirang determinado ang mga mata ni Lito, na para bang kahit na ang kamatayan ay nasa harapan niya, maglalakad pa rin siya pasulong. Alam ni Miss Lia na hindi niya ito makukumbansi, kaya hindi na siya nagsalita pa. Lito, bakit hindi mo tanungin ang aking pinanggalingan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit sinusubukan akong patayin ng mga taong iyon mula sa pamilya Quiles? Nakatitig siya kay Lito nang hindi kumukurap habang nagsasalita. Nagkibit balikat si Lito, iyan ang iyong pribadong bagay, ano ang kinalaman nito sa akin? Kapag ako, si Lito, ay nakipagkaibigan, ang karakter lang ng ibang tao ang iniintindi ko, hindi ang kanilang nakaraan. Huminto siya saglit at saka mahinang ngumiti, kung tungkol sa background mo, natural na malalaman ko ang tungkol dito kapag handa ka nang sabihin. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumalim ang tingin ni Miss Lian kay Lito. After a long pause, she smiled faintly. Ikaw, hindi ka masyadong masama. Salamat sa papuri. Bahagyang yumuko si Lito, kumaway sa kanya, pagkatapos ay tumalikod para umalis. Sa likod niya, ang nakakapreskong at kaaya-ayang boses ni Miss Lian ay umalangaw-ngaw, My surname is Duanmo, Lian Duanmo, that's my name. Tumigil si Lito sa kanyang mga hakbang, lumingon sa likod, at wala na siya kahit saan. Kabanata 645. Sa pinakamataong kalye ng bayan, nakatayo ang isang sinaunang istilong tore. Ang buong gusali ay vermilion, na may bubong na may ginintoang glazed na tile, nakasabit na mga ambi, at sa mga sulok ng bubong, ang bawat isa ay nagpapakita ng isang matingkad, mga pakpak na nakabakaka na estatwa ng crane. Ito ang sikat na Danhi Tower. Sa unang palapag ng Danhi Tower ay isang mataong botika na may pulutong ng mga tao na pumapasok at umaalis. Humakbang si Lito sa parmasya, iniskan muna ang mga counter para sa tinatawag na corpse decay powder. Nang walang mahanap, nilapitan niya ang isang manggagawa na may, Hello, I would like to talk with your manager. Sinulyapan siya ng tila mayabang na babae at walang pakialam na sinabi, May membership card ka ba? Umiling si Lito, wala. Sorry, then you'll have to wait. I have to serve members first, malamig na sabi ng dalaga. Medyo hindi nasisiyahan si Lito, ngunit tumabi pa rin siya, matiyagang naghihintay. Pagkaraan ng isang oras na paghihintay, nang magdilim na ang langit at wala nang masyadong tao sa botika, muling lumapit si Lito sa manggagawa, Hello, hinahanap ko ang iyong manager. Tumingin sa kanya ang dalaga at saka inilibot ang kanyang mga mata, iniwas ang mukha, kunwari hindi siya nakikita. Sa sandaling ito, isang mataba, nasa katanghaliang gulang na babae ang pumasok, sumiksik sa tabi ni Lito. Nakasuot siya ng 5 o 6 na higanteng singsing na diamante, isang napakalaking kwintas na perlas na nakasabit sa kanyang leeg, may hawak na mamahaling na pitaka, na tila isang nakakaakit na pagpapakita ng kayamanan. Ang babaeng manggagawa ay agad na nagpakita ng isang maningning na ngiti at mainit na nagtanong, Ma'am, ano ang gusto mong bilhin? Nang makita ito, sumimangot si Lito at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na babae, mayroon ka bang membership card? Anong membership card? Nandito lang ako para bumili ng mga gamot sa pagpapaganda. Ipinahayag ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang pagkalito. Nang marinig ito, nagalit si Lito, at pinandilatan ang staff, maliwanag na nauna ako dito, at wala rin siyang membership card. Bakit hindi mo muna ako pagsilbihan? Panunuya. Ngumisi at ngumisi ang dalaga, Kuya, kumuha ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo. Ang tauna na tulad mo ay hindi dapat papasukin sa aming Danhi Tower. Ang pagbili ng mga gamot dito ay nagsisimula sa hindi bababa sa 10,000. Kaya mo ba yan? Ngayon ay naunawaan na ni Lito. Ang lahat ng pinag-uusap ang prioridad sa mga miyembro ay kasinungalingan mula sa babaeng ito. Ngumisi si Lito, So, ganito ang ugali mo sa customer service sa Danhi Tower. Ngumisi ang dalaga, Oo, sa totoo lang, ito ang ugali namin sa mga mahihirap. Kahit magreklamo ka, walang kabuluhan. Kami sa Danhi Tower ay nakikipagnegosyo lang sa mayayaman. Dapat tumabi ang mga mahihirap. Hey! Sige? So unavailable ang manager mo, ha? Malamig siyang tumawa, biglang ibinaba ang kamao, at binasag ito sa counter. Boom! Isang salamin na kasing kapal ng palad, nabasag agad. Ang malakas na ingay na ito ay humantong sa sunod-sunod na hiyawan ng maraming customer at nakatawag pa ng atensyon ng mga security guard. Sino ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa Vermilion Crane Tower? May death wish ka ba? Lumapit ang dalawang security guard. Sinulyapan sila ni Lito at naisip, karapat-dapat na maging Vermilion Crane Tower, kahit ang mga security guard dito ay bihasa sa internal martial arts.
Gusto kong makita ang manager mo. May utang siya sa akin at hindi ako tatanggap ng kahit isang sentimos. Mahina akong nagsalita si Lito. Nang marinig ito, ang batang babae sa kanyang likuran ay bumaantong hininga ng may pang-aalipusta, ang buong racks ng gamot na ito ay naglalaman ng mahahalagang halamang gamot. Hindi bababasa, nagkakahalaga sila ng 1,000,000. Tignan mo ang malaswang hitsura mo, paano mo kayang bayaran? Naramdaman ng dalawang security guard na may punto siya, agad na lumapit, at minisyon, kung ganoon, mas madaling bugbugin ka hanggang mamatay. May bamulong sa malapit, hindi na ba kayo sumusunod sa mga batas? Malamig na tumawa ang security guard, ang aming Vermilion Crane Tower ay higit sa batas, kahit na ang pinakamakapangyarihan dito ay dapat magpakita sa amin ng paggalang. Ang labag sa batas na lugar. Lito scoffed, cracked his knuckles, dahil ito ay isang lawless place, kung gayon hindi ako magpipigil. Noong una, nababahala siya sa maraming nanunood, ngunit tila hindi na kailangan ngayon. Matapang na bata, sayang ang mga matatapang ang kadalasang pinakamabilis mamatay. Kinasuhan ng isa sa mga security guard si Lito, binato siya ng suntok. Mabilis na umiwas si Lito, tinutukan ng hampas ng palad ang kaliwang balikat ng gwardya. Basag. Kasabay ng tunog ng bali ng buto, ang kaliwang braso ng security guard ay tuluyang nabali sa ugat. Kasunod nito, mabilis na tinapakan ni Lito ang kanyang dalawang paa. Ah! Napasigaw ang security guard sa matinding paghihirap. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang kanyang mga paa na ganap na nabasag ng mga buto. Thud! Malakas siyang bumagsak sa sahig, at umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang kanyang matinis na hiyaw. Lumingon si Lito sa isa pang security guard na puno ng pangamba ang mukha at sinenyasan siya ng daliri, ano ang problema? Natatakot. Mabangis ang mukha ng gwardya at sumigaw siya ng ilang beses, malapit ng sumugod. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagpakita na si Lito sa kanyang harapan. Sa kamatayan sa lahat ng mga paunang ito. Ngumisi si Lito, at sa isang mabilis na sipa ay lumipad ang bantay. Lumipad ang gwardya sa buong bulwagan, tumama sa dingding bago tuluyang huminto. Bumagsak siya sa sahig, hindi na umimik. Malamig na nakatingin sa staff, hiniling ni Lito, tawagan ang manager mo para makipagkita sa akin. Ngumuso ang dalaga, ano ang mahalaga kung kaya mong lumaban? Kami sa Danhi Loft ay may maraming bihasang manlalaban. Dahil doon, dali-dali niyang pinindot ang pulang butones sa likod ng counter. Samantala, sa isang palapag sa Crane Mansion, biglang tumunog ang alarm. Kumunat ang noo ng isang matandang lalaki na may puting buhok sa mukha at sinabing, may nangyari sa unang palapag, iyon ang surveillance. Agad-agad. Agad na binuksan ng kanyang nasasakupan ang surveillance system. Sa sumunod na segundo, lumiwanag ang malaking screen. Nang makita ang dalawang security guard na nakahandusay sa sahig, dumilim ang mukha ng matanda at galit na hinampas niya ang mesa, ang aking Crane Mansion ay naitatag na sa county sa loob ng mahigit 1 dekada at walang nang-ahas na manggulo. Sino ang mapangahas na manggulo ngayon? I swear babalatan ko siya ng buhay. Sa unang palapag na bulwagan, nabasag na ni Lito ang 3 glass counter. Ang mga tauhan, bagamat nagngangalit sa galit, ay nanatili sa kanilang distansya at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nang malapit na niyang durugin ang pang-apat na counter, isang dumadagindong na boses ang umalingaw-ngaw sa sahig, sino ang nang-ahas na gumawa ng kalituhan sa aking Crane Mansion? Nang makita ang pagdating, agad na natuwa ang Crane Mansion staff, Vice Manager Shu. Sa katunayan, si Miguel Shu, ang Vice Manager ng Crane Mansion. Ako ito. Walang pakialam na sagot ni Lito. Sumulyap si Miguel kay Lito, tumingin sa mga security guard sa sahig, at malamig na sinabi, nasaktan mo ba sila? Tumango si Lito, tama. Ngumisi si Miguel, bakit hindi mo tapusin ang iyong sarili? Ito ay isang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi, ang naghihintay sa iyo ay isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Hindi interesado. Umiling si Lito, bilang deputy head ng Danhi Building, hindi mo ba dapat itanong kung ano ang nangyari kanina? May problema ba ang staff mo sa ugali nila? Malungkot na sinabi ni Miguel, kahit anong mangyari, kahit na may kasalanan ang Danhi Building, kailangan mo pa ring mamatay. Kasabay nito, lumingon siya sa paligid at malamig na sinabi, lahat, kami sa Danhi Building ay may kailangang asikasuhin. Sarado kami para sa araw na ito. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, natural na hindi nang ahas na magtagal ang mga tumitingin na customer at agad na umalis. Sinulyapan nila si Lito, sunod-sunod na bumantong hininga, iniisip na siya ay mapapahamak ngayon. Sa pag-alis ng mga nanunood, ang mga pinto ng Danhi Building ay mahigpit na sarado.
Napuno ng malamig na ngiti ang bibig ni Miguel, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Lito na may superior na tingin, "Bata, tandaan mo, ito ay tinatawag na kapangyarihan, ito ay tinatawag na paggawa ng kahit anong gusto." Dahil doon, biglang itinaas ni Miguel ang kanyang palad, isang asul na ipoy-po ang nabuo sa kanyang palad. Isang martial arts master. Bukod dito, gumagamit siya ng isang espesyal na kasanayan sa militar, na maaaring doblehin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng isang panahon, ibig sabihin ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa antas ng isang menor de edad na Grandmaster. Malamig na sinabi ni Miguel, "Bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon, magpakamatay ka, o hiwain ko ang katawan mo." Gayunpaman, hindi nag-abala si Lito na tumugon sa kanya. Sa sandaling magsalita siya, nawala si Lito sa kanyang pwesto, at isang anino ang biglang lumitaw sa harap ni Miguel. Whoosh! Isang malupit na tunog ng pagpunit ng hangin, malakas na sumuntok si Lito. Anong biro? Tumawa si Miguel, ang batang ito ay naglakas loob na kontrahin ang kanyang wind spin gamit ang isang hubad na kamao. Sa kanyang maraming laban sa buong buhay niya, wala siyang narinig na mortal na katawan na maaaring malampasan ang martial techniques. Sa isang pitik ng kanyang palad, ang wind spin ay nakatipalted. Bang! Ang kamao ay bumangga sa wind spin sa kalagitnaan ng hangin, na nagdulot ng malakas na ingay at bahagyang umaalog ang hangin. Lahat ng glass cabinet sa paligid ay nabasag ng malakas. Naputol ang wind spin ng suntok ni Lito. Nang makita ito, ang mga mata ni Miguel ay nabigla, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, at nagpakawala siya ng suntok upang maiwasan ang pag-atake. Boom! Sa sumunod na segundo, si Miguel ay napilitang umatras ng mahigit 20 hakbang, sa wakas ay huminto sa pamamagitan ng pagbagsak ng tile sa ilalim ng kanyang paa. May mga bakas ng dugo ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. "Anak, sino ka ba?" Nanginginig na tinitigan ni Miguel si Lito, puno ng takot ang kanyang mga mata. "Sino ka sa tingin mo?" Sa isang malamig na tawa, ipinakita ni Lito ang isang mabangis na set ng mapuputing ngipin, "Ako ay isang taong ayaw mong pakialaman." Hindi pa man siya nakapagsalita ay humarap siya kay Miguel, direktang sinampal siya sa mukha. Sampal. Napabalikwa si Miguel, puno ng dugo ang kanyang bibig nang bumagsak siya sa sahig. Tinapakan ni Lito ang kanyang dibdib, nanunuya, "Ano ang sinabi mo ngayon?" "Kapangyarihan. Ginagawa ang kahit anong gusto mo." "Kalokohan. Ang lakas ay ang tanging tunay na kapangyarihan." Hinawakan niya ang puting balbas ni Miguel, "Nagsusumite ka ba? Kung hindi, ipagpapatuloy ko Perian." Pakiramdam niya ay masusuffocate na siya anumang oras, mabilis na sumigaw si Miguel, "Sumusuko na ako. Itigil mo na." Tulad ng plano ni Lito na palayain siya, biglang, isang malakas na kapaligiran ng bomb alot mula sa itaas. Sumunod, nagsimulang lumutang ang mga pulang talulot ng rosas mula sa langit. Nang makita ang mga talulot na ito, naging excited ang mukha ni Miguel, Lady Phoenix. Pagkatapos, isang silhouette ng isang babaeng nakapula ang lumitaw sa harap ni Lito. Siya ay isang napakagandang babae na may malapad na uwak na buhok, puting nyebe na balat, at matingkad na pulang labi, ang kanyang pulang damit ay matikas na umuuga. Kahit na ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakalayo, nagdadala ng isang pakiramdam ng maharlika na hindi maaaring labagin. May nangahas ba talagang manggulo dito sa ilang araw kong pagliban? Ang matalim na tingin ng babae ay dumapo kay Lito, ang sulok ng kanyang bibig ay nakabitin sa mapaglarong ngiti. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito, sinabi sa kanya ng intuition na talagang mapanganib ang babaeng ito. Gayunpaman, sa halip na maglunsad ng anumang pag-atake, naglakad siya palapit kay Lito, yumuko palapit upang suriin siya. Isang malamig na halimuyak ng rosas ang pumuno sa mga butas ng ilong ni Lito, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbilis ng kanyang puso. Ang gayong babae ay nagdudulot ng hindi mapaglabanan na nakamamatay na pang-akit sa sinumang lalaki. "Huwag kang masyadong magulo, wala ako dito para makipag-away. Tayong lahat ay civil beings so, let's sit down and talk if there's anything," sabi ng babae, tapos tumawa. Nagtaas ng kilay si Lito, binawi ang kanyang paa na nakatapak sa dibdib ni Miguel. Tumayo si Miguel na parang pinatawad, nagtago sa likod ng babae. "Master Feng, ang lalaking ito ay nang-ahas na gumawa ng gulo sa Danhi Building, at sinaktan pa ang ating mga tao. Patayin mo siya ngayon na." Smack! Sa isang malakas na sampal, pinalipad si Miguel ng 10 metro ang layo. Binawi ng babae ang kanyang payat na kamay, minamasahe ang kanyang pulso habang malamig niyang sinabi, ang bulag na walang alam. Binigyan ni Lito ng tingin ang babae. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang aminin na mukhang mas malupit pa sa kanya ang babaeng ito.
Ang mukha ni Miguel ay parang ulo ng baboy, naguguluhan, nagtanong, Master Feng, bakit mo ako sinaktan, itong taong ito? Tumingin ang babae kay Lito at nagbigay ng mahinang ngiti, ako si Feng, master ng Danhe Building. Ngayon, ikinararangal kong makilala ang Young Grandmaster. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay hindi makapagsalita. Lalo na si Miguel, na halos hindi na makatayo. Nang marinig ito, natakot, lumuhod siya pabalik at nauutol siya. Siya ang Grandmaster.